magandang gabi mga boss, mga camping, mga kabunyog. Salamat doon sa madagdag na subscriber, no? Nagka-interest lang ako ito eh. Ano tayo? Tungkol sa Kongreso ng Amerika. To, sabi. Ano lang ho to, 6 hours ago lang po itong balita na to. Oo. Former Trump aide sentenced for 4 months for contempt of Congress. Pakinggan natin. Trump's former trade advisor facing 4 months jail time. Tauhan ni Trump, trade advisor ni Trump to, ha? Tuloy. Peter Navarro was convicted of contempt of Congress for refusing to cooperate with a congressional probe into the 2021 attack on the U.S. Capitol. He was the second Trump aide convicted of contempt of Congress charges after... Pangalawa na pala siya na Trump aide na nako-contempt, no? Tibay, ha? O tuloy. Former White House advisor Steve Bannon. Navarro now appealing the case to the Court of Appeals. This is a case of first impressions that I have said from day one is destined for the Supreme Court. It is a case that really asks the important question of whether a senior White House aide and alter ego of the president can be compelled to testify by Congress. And this is where we're at. Unfortunately, the opposition behind us won't let this be heard, but we're going to do our best here. Over in the Ganun pala dun, ano, mga boss? Former ego of the president, no? Mga tao ni Trump? Ganun pala dun, ano, pag na-contempt ka. Dito mga ordinaryong nilalang dito. Ilang araw lang na-contempt. Pinalaya na ng Congress, di ba? At binantaan pa ng mga mga retired na na palabasin niya kundi guguluhin ko ganun dito, no? Doon matibay po pala ang Kongreso sa Amerika, no? At ganun din ang Senado, no? Ha? Pero dito na-contempt si Celis sa si Badoy, di ba? Sandali lang laya na. Ha? Dito pala 4 na buwan. To. Tsaka hindi basta-basta tao to dahil talagang dikit kay Trump, di ba? Trump, former ego of the president Trump, di ba? Pangalawa na pala itong nakukontempt, no? At yun, i-appealan niya yung desisyon ng, na sa Court of Appeal, no? Marami rin siyang tanong, pero contempt ka na, ha? O, yung doon, no? Kung sa bagay, pero bakit, no? Sino ba yung mga yan? Mga tauhan ni Kibuloy. Sino ba si Kibuloy? Barkada lang siya ni Digong. Diba? Oh. Spiritual advisor pala ni Digong, si Kibuloy. Pero hindi ho siya naging ng gobyerno. Si Kibulog, diba? Hindi naman, Baliban na yun talagang yun nga lang siya. Siya? Appointed son siya. Self-proclaimed appointed son ng Diyos niya. No? Panginoon. At patuloy po. Kahapon yung topic ko, diba? Yung mga tauhan naman ni Kibulog, walang kwenta yung Senado na yan. Diretso. Marunong pa sila sa no? Kongreso, binaboy. Pero sa Amerika, iba, tignan mo, 4 months pala pagka na-contempt ka ng Kongreso. Dito, 4 days yata, di ba? Dapat, paano mangyayari kung
ewan ko kung anong mangyayari talaga kay Senadora Elisa Ontiveros. No? Sana hindi naman siya magaya kay Dilima. Inimbestigahan si Digong, siya nakulong. Di ba? Teka. Wala pa yatang nakulong na tao ni Digong yata na ano. Wala pa ba? Meron na ba? Wala pa, no? Si Tebes, si Bantag, o wala, hindi na makakita si Bantag. Kung nasaan na si Bantag, di ba? Ito, medyo maganda rin ang balita na to. 7 hours ago lang ho ito. Maganda ho itong balita na to. House panel maintains SMNI committed franchise violation. Medyo maganda ho to. Pakinggan ho natin, ha? Hindi naman medyo, talagang maganda. Kung magkakaroon ng talagang pangil ang Congress dito sa itong, wala. Pastor lang naman, di ba? Pasturan pa nga, hindi pa naman totoong pastor. Bakit ginaganyan kayo nito? O, tuloy natin to. Turning now to the legal battle of controversial TV network SMNI. A Philippine House panel stands by its decision SMNI committed franchise violations, including spreading fake news. The House Committee on Legislative Franchises adopted a resolution last month urging the National Telecommunications Commission to suspend the network's franchise. This resulted to NTC ordering the broadcast network to stop its operations pending a resolution to its administrative case. But SMNI has said the move is a political attack against the network and a violation of press freedom. There are 3 violations and one of them is fake news. Yung freedom of expression, ay yung sinasabi po na lagi ng depensa, they also have the moral responsibility to tell the truth. And they should also, fake news has no space in a democratic space. Fake news has no space for a democratic space. Tama naman. Si Tambunting po yun. O, tama naman ang klase kayong broadcast sa mga puro kay fake news, di ba? O, red tagging pa kayo, red tagging. Tapos, meron pa kayong programa dyan na gikang ng masa. O, pinag-aaway ng gikang ng masa yung Kongreso, di ba? O, anak na. Anong klaseng istasyon tong SMMI na to? Tuloy natin. Ito maganda. The House is expected to deliberate a bill seeking to revoke SMNI's franchise next month. Yun! Nag-ano na yung House? Na-revoke na, hindi na suspension. To revoke. O, di ba? Ulitin natin, ha? The House is expected to deliberate a bill seeking to revoke SMNI's franchise next month. O, next month na po. Seeking to revoke SMNI franchise next month. O, magandang balita ho to. Mukhang tutuluyan na talaga ng Kongreso na ma-revoke itong fake news yun, truth doesn't matter na to na SMMI. Dahil puro fake news nga, di ba mga boss? Ha? Kabang-abang po yan, di ba? Hindi na suspension. Next month, seeking to revoke franchise ng itong fake news, FMMI na ito. Ito ho, one day lang talaga. Samantala, Kibuloy, di haharap sa Senado kahit ipasupwena. I will face you anytime, anywhere. Ayaw niya sa Senado. Diba? Walang kwenta Senado. Pakinggan natin ang balitang ito. One day ago ito. Samantala, nanindigan si Pastor Apollo Kibuloy na hindi siya haharap sa Senado kahit pa pinasabpina na siya nito. Pinabulaanan din niya ang aligasyon ng mga naging biktima niya umano na humarap sa Senado. Napakalaking tao ba nito? Pastor lang ho to. Kaibigan lang siya ni Digong. Atapang-atao na siya. Ganito katapang, Senado, binabaliwala niya. Samantalang sa Amerika, kita nyo naman, pag hindi ka sumipot, 4 months. Jail ha, jail. May piyansa pa yata, may magbabayad pa diba? Dito, wala ordinaryong pastor. Pastoran pa, di pa totoong ano to Wanted pa nga sa FBI itong pastor na to, pero walang kwenta sa kanya yung Senado. Anong klase nito Ewan ko kung madadampot ito,
pag dumating na extradition treaty, kung ibibigay ni His Excellency ito, si Digong ayaw bigay eh. Palagay ko, makikiayon na to si Excellency dahil extradition treaty na ho to ng Amerika at ng Pilipinas. So, tignan natin. Abang-abang na naman ho yan. Pakinggan natin si Kibulog. At nakatutok si Dano Tingkungko. Magandang araw sa inyo pong lahat. Sa video na galing sa SMNI Network na mula raw sa Kingdom of Jesus Christ, isa-isang pinasinungalingan ni Pastor Apollo Quiboloy ang mga akusasyon ng mga testigong humarap sa pagdinig sa Senado kahapon laban sa kanya. Natural yan, Kibs. Lahat na sasabihin dyan, papasinungalingan mo, wala na, aminin mo. Ano ka, syunga? Hindi, sabagay, syunga talaga to, kalaya mo. Deklara niya yung sarili niya na siya Diyos. Anak ng Diyos. Hindi ba, baliw. Tuloy. Niya umanong pang-aabuso sa mga miyembro ng KOJC. Kahit sino pwedeng gumawa ng ganung aligasyon eh. Kasi sapagkat wala naman silang sasagutin pa. Kasi under sila sa inyong Senate hearing. After ng hearing na yan talagang mananagot po sila sa batas. Sa mga false allegations, lalo na Siya pa nga nagdemanda doon sa mga mga testigo. Siya pa nagdemanda. Gaano kaloko-loko Pilipinas. Yan ang nitong tapang nitong tao na to, no? Siya nga mulat sa polls siya. Para ideklara mo sarili mo na ikaw ang nagpahinto ng lindol, ikaw ang may-ari ng kaluluwa ng tao, ikaw ang peke. Maliwanag na peke, di ba? Pero ewan ko, tao dito, no? Hindi lang naman siya dito akusado eh. Doon pa sa Amerika, wanted ka na. Anong pinagkakakana mo? Nananaginip siguro talaga itong tao na to, no? Yung panaginip niya, pinaniwalaan naman ng tao, no? Na siya, inappoint ng Panginoon daw. Dalawa nga Panginoon, di ba? Panginoon ng kasamaan at Panginoon ng kabutihan. Tuloy mo. una, ang reputasyon ko po ang nakataya dito. Lahat ng May reputasyon ka pa sinasabi. Ginawa niya pang Kibuloy. Ay, tuloy mo. Hindi kaya kinikilabutan to. Ano kaya reputasyon na sinasabi nito? No? Sabagay, pwedeng akala niya na lang at sobrang taas niya dahil nga nalalapitan siya mga politiko. Kaya nga sabi niya, mataas na yung reputasyon niya. Pastor lang siya eh. Wala naman siyang di ba? Pastor. Pasturan pa nga eh. Anong uring pastor to? Wanted ng FBI, rape, kung ano kaso dun. Dito na naman, ayan na naman, pinatatawag lang naman siya sa Senado. Hindi pa naman siya inaakusahan. Tatanungin lang naman siya, parang inquiry lang. Tsaka, yung iba yung PCSO, pinatawag sa Senado. Lahat na pinatatawag sa Senado at Kongreso, pumupunta. Si Senyor Aguila, parehas lang naman sila ni Aguila halos ba? Yung isa, di ba, siya? Reincarnation ng Santo Niño. Ito naman, sabi niya, appointed son siya. Halos, isa istorya na ito Di ba? Pero nakakulong na si Aguila dahil hindi lumusot kay Bato. Talagang magaling si Bato mag-imbestiga. Pero bakit ngayon dito? Mukhang kawawa naman si Senadora Risa Ontiveros. Para solo siya nag-iimbestiga rito sa pastor na to Hindi pa nga lumalabas Puro daldal lang siya sa media. Tuloy mo. at ng mga false accusations na ginagawa pa, kahit sino pwede kayong pumikap ng isang witness at pagkatapos tabunan na Kagaya yung mga bata mo na nagsasabing ikaw matino, di ba? Sabi ko nga, di ba, mga boss? Talagang malaki lang ang diferensya mo pag sinabi mong normal ang tao na to. Sa totoo lang. Maski psychiatrist nga sabihin to baliw to Bakit? Itong hawak mo kaluluwa ng tao, hindi makakaakyat sa langit kung hindi ka dadaan sa'yo. Hindi kinikilabutan to. Tuloy mo. ng mukha pagkatapos gawin yung alias. Kahit ano na lang ang pinagsasabi niya doon, wala ba siyang sasagutin?
Sabi pa ni Quiboloy, kahit na ipasupi na siya, hindi Alam mo to, parang magkapareho sila ng ano ni Digong eh, no? Bakit? Si Digong naman, ang nag-aakusa sa kanya, sa mga killer niya, sa Davao, Las Cañas, Mutabato, yung isa pa, yung Kernel na nagsasabing involved sila sa droga, Asierto, Kernel Asierto yata, Diba? Pwede nang patawag si Digong sa Senado kung tutusin mo, ordinaryo na lang siya pero wala talaga. At sasaluhin pa ni His Excellency sa ICC, di ba? Hindi, okay, mag-operate. Tataka ako doon mga boss. No? Bakit? Di kaya naiisip niya yung mga sinasabi niya, no? Alang-alang doon sa mga involved na mga namatay na mga tao nung panahon ng EJK, yun lang naman ang iimbestigahan ng ICC dito eh. Di kung wala silang mapatunayan, di wala. Pero yun nga, tapos na ayon kay Trillanes ang investigasyon. At kay Ronald Llamas na yung international warrant coming soon, no? Ang maganda ho talagang inaano to. Inaabangan natin, no? Ito kabang-abang din to si Digong. Etong si Kibulog na to, no? Kabang-abang din to. Kung paano mangyayari dito, iko-contempt to eh. Di ba? At nakikipag-ugnayan na nga si Senadora Risa Ontiveros sa DOJ tungkol dito. Kasi talagang sinasalahulaan yun ng Senado. Baliwala na Senado eh. Pati yung bata niya, yung lalaki, di ba? Kita mo? Ba't kaya Senate, ha? Sa korte kayo. Sa Senate, wala yan. Walang kwenta sa kanila Senado. Sa grupo ni Kibulog, walang kwenta ang Senado. Kailangan, di ba? At ang Kongreso, wala din. Bilib ako rito. Tuloy mo. Di siya haharap sa pagdinig ng Senado. I will face any of you. Kahit 100 pang witnesses ang gamitin nyo. Kahit 100 pang witnesses ang inyo pong bayaran. I will face you. Bakit hindi ka doon? Ba't hindi mo harapin sa FBI yung kaso mo? Ang tapang mo. Kung mo alam mo rito nasa talaga may pinagmamalaki si Gibbs. Yun lang, wala nang ibang maraming salita. Meron siya sinasandalan, kaya sa ganyan siya kaangas, di ba mga boss? Yun lang. As simple as that. Hindi naman kakananan ganito to, wala siya sinasandalan. Ordinaryong pastor ka lang. Bagay, hindi siya ordinaryo. Spiritual advisor. Tuloy. Maski 100 witnesses pa to. Wala siya kakabaka rito. Sampa kayo sa korte. Dahil nakita naman niya, nagsampa sa korte si Franz Castro, doon sa barkada niya, dismiss agad, di ba? Paano nila inaasahan ito? Mabigat dito. Sa bagay, si Digong parang nabalitaan ko, mukhang kakasuhan pa niya si Franz Castro. Cyber libel yata, kakaso. Lord, ano na ito Pilipinas? Tuloy. Anywhere, anytime, in a court of law. Just do it. Yun pala, anywhere, anytime, di punta ka sa kaso mo sa FBI. Harapin mo yun, anywhere, anytime. Yun, anywhere, Wala to. Ito ko mga boss. Tuloy. And I will face you anywhere, anytime, in a court of law. If you cannot do that, Yun, sa Amerika, court of law yun sige, tuloy mo yung sinasabi mo. then you are all bogus, you are all false, and you don't deserve my respect. Dahil sa patong-patong na kaso sa Amerika tulad ng rape, human trafficking at iba pa, Ayan patong-patong yung kaso mo doon. kasama na si Quiboloy sa most wanted ng Federal Bureau of Investigation o FBI. Most wanted ka na. Tokin mo mga boss. Most wanted ng FBI. Sinasalahula lang yung Senado. Most wanted pa ng FBI. Kaya ito malaking kaabang-abang to. Kung saan pupulutin to. Other way around, kung saan pupulutin ang Senado ng Pilipinas. Tuloy. Kahit doon sa Amerika,
it is the same scenario as it is here. Inakusahan din ako doon ng maraming mga former workers daw yun. Pero puro pagsisinungaling. Ngayon, nahihirapan silang humarap sapagkat puro po kasinungalingan. Hindi ko po Nahihirapang humarap. Ikaw nga ayaw mo humarap dun. Number 1 most wanted ka na. Sinabi niya rin, di ba? Nahihirapan para humarap. Ikaw ang ayaw mo humarap dun. Tuloy mo. Kasi nito, kailangan malaman natin ang katotohanan dito, not in your Senate hearing, but in a court of law. At bakit gusto nila sa isang forum na kontrolado ni Senator Ontiveros ang proceedings? Walang Ito yung kanyang abogado. Si Topacio. Ito na sabi. sa kanya. She cannot be held in any other place liable for any of her acts. Walang right to counsel doon na magsalita yung counsel. Pero ayon kay Senator Risa Ontiveros, ang chairman ng Senate Committee, Dapat pag pumunta si Kibuloy dyan sa Senado, sumama ka, Topacio. Di ba? Sabi niya, wala raw abogado. Di sumama ka kay Kibuloy. Marami naman dyan na pinapatawag sa Senado na may sarili silang counsel, di ba? Sasabi nito mga to, no? O, tuloy mo. Committee on Women and Children, maghahanda pa rin ang Senado sa pagharap ni Kibuloy at sa iba pa mga hakbang laban sa leader ng KOJC. Siya ang sentro ng mga paratang ng mga biktima, kaya siya ang dapat sumagot. Because we're also looking at the Department of Justice issuing an Immigration Lookout Bulletin Order o Whole Departure Order. Sa huling pahayag ng Department of Justice, wala pang pinadadalang extradition request ang FBI para kay Kibuloy. Para sa GMA Integrated News, danating Mag-collab na po tayo, mga boss. Parang meron mga dumagdag na nakikipag-collab sa atin ngayon eh. Ha? Mag-ano kayo? Ano dapat gawin ng Senado? Kailangan ipakita ng Senado na dapat siya makontempt dahil binastos niya ang Senado. Diba? Marami siyang dinakdak. Yung mga tauhan niya sa Senado. Naka-live, naka-ano naman o yan. Social media o yan. Parang sinasabi nila na yan kayo Senado kayo, inutil kayo. Parang ganon. Wala kayong kwenta dyan. Grandstanding lang kayo dyan. Sa korte na lang kayo. Wala kang Senado sa amin. Diba? Mga aliporiso ni Kibuloy yan. Ganon din na sinasabi ng kanyang abogado. Diba? Klase. Sa Amerika, 4 months imprisonment, contempt of Congress, Ayaw mo dumalo, ito sa'yo. Ano yun, Hindi basta tao yun. Talagang tauhan ni Trump mismo. At nagsisilbi sa gobyerno ni Trump. Si Kibuloy, wala naman ginahan. Ba't sinilbi nito sa gobyerno ni Digong? Wala naman. Yun lang, ano daw siya, spiritual advisor, di ba? Jeff Ramos, shout out. Magandang gabi po tayo. Magandang gabi. Medyo madadagdagan ho tayo ng kakulab, Jeng Ipa, shout out. Humarap ka na lang, Kibulog, sa Senado para masagot mo ang lahat ng akusasyon sa'yo. Senado na ang hantungan mo. Senado na ang hantungan mo kahit anong tanggi mo. Hindi mo matatakasan ang Senado. Sana nga, Jeng. Sana nga, Jotor Toga. Welcome to the club, Jotor Toga. Ito. Ang gusto po ni Kibuloy, Mr. sa totoo lang, ay sa korte siyang haharap. Di pa extradite na, yun. Ang gusto po ni Kibuloy, Mr. sa totoo lang, ay sa korte siya haharap. Di ipa-extradite na yan sa US kasi gusto niya ng korte. Tama, yun. Ba't di pa iniintay yung extradition? Pahuliin nyo na at ibuntan nyo na rin sa korte ng Amerika. Nag-iintay pa kayo extradition. Gagigil na pala si Kibuloy para gusto niya korte ang harapin niya. Galing ni Joe Tortogo. Welcome to the club. Jeff Ramos ulit, Butihing pastor, baka butiking pastor. Joe Tortoga ulit, Mahilig talaga mambababoy ang kulto na yan. Yun nga.
Yannick Ordobes. Ang mabigat po kasi dito sa grupo nito, ni Digo, sila na yung mali, sila pa yung matatapang. Di ba? Di ba ganun? Tama ba ako? Sila na yung mali, sila pa yung siga. Di ba? Bakit? Komo ba para sa inyo, weak leader, si His Excellency? Dapat si His Excellency medyo gano'n ginagawa ni Kibulog. Pagka maliit ang ingreso, dapat may parusa. Dapat parusahan na yan. Binababoy na yung Kongreso, binababoy yung Senado. Tapos kung ano-ano pa sinasabi sa Yannick Ordobes, shout out. Dinamay pa asawa ni BBM. Siya daw nagbayad sa mga testigo kay Pacquiao. Yun ang pinalalabas ng vlogger nila. Napanood ko din kanina na kay Yannick, napanood ko din yan. Nagtuturo na nga eh. Kaya dapat pag ganyan na, dapat pinapalo na sa pityan. Iron Cortel Nak, shout out Sabi niya, baka pagkatapos ni Kibuloy, ang mga matataas sa simbahan, niya, ang susunod na biktima. Bakit nila pinagtatanggol si Kibuloy kung wala din silang pakinabang? Totoo. Raul Villanada, shout out Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. Good health everyday. Salamat Raul. Ikaw rin good health ka rin sana. Raul Villanada ulit Nasaan na sila Tulpo na kung magpatawag sa Senado ay mga siga at kung magtanong parang lalamon ng taong buo. Nasaan na sila? Ewan ko nga, wala Kawawa naman si Lisa, di ba? Si Risa Ontiveros, siya lang mag-isa, walang katabi. At siya lang ang nagpapatawag, Wala, parang walang kwenta sa mga ibang senador. Ang nangyayari sa mga biniktima ni Kibuloy na mga napaggagahasa, ayon sa mga testigo. At ang tumitestigo, hindi naman pinulot lang. Kung ano, Kibuloy, sabi mo, pinulot lang yung mga testigo. Mga dating naniwala sa iyo yung mga testigo Sasabi mo, pinulot lang kung saan-saan. Malaki talaga diferensya mo, Kibuloy, sa totoo lang. Sasabi mo kung saan-saan pinulot. Paano saan-saan pinulot? Arlene Stone. Pastoral mo yan. Yung babae rin na ginahasa na sinasabi niya, ginahasa mo siya, pastoral mo rin. Yun nga lang, nagsampa ng kaso sa'yo, dismiss na agad Sa prosecutor pa lang, tapos na Marian Basa, welcome to the club. Di kaya ni Tulpo si Kibuloy. Maliliit lang kaya niyan pagdating sa Duterte. 51 billion ni Pulong, di kayang batikusin. 125 million ni Sara, di kayang batikusin. Naniniwala ako sa iyo, Marian. Tao rin siya niyan yata Taong Kibuloy din yan Anong gagawa natin, Marian? Reynaldo Gonzalez sabi Kaya ala baka natutuwa pa ang mga pagtatago at di pagsipot, kibulok at pambabastos. Mga miyembro, ganyan talaga pag alang bayag. Pag umihi, sa puwit lumalabas, patay tayo dyan. Yun ang sagot doon sa ni Raul Raul ulit Sabi ng matinong nakararami, ngayon ay paanong mapapatunayan ni Senator Risa na hindi hawhaw ang Senado na iisnabin lang ni Kibulok. Yan. Yan makikita yan ngayon. Pastor na peke iisnabin ng Senado. Only in the Philippines yan.
Irene Cortel ulit. Tay, alam mo ba na ang mga miyembro ni Kibuloy dito sa abroad ay pinagbebenta nila. Sa abroad ka ba, nak? Pinagbebenta nila ng kung ano-anong mga kakanin at merienda para ipunin at ipadala sa kanya. Minsan nakabili kami ng kaibigan ko ng kakanin, panis na, binebenta pa. At puring-puri siya ng mga miyembro niya. Ewan ko ba? Bakit naloloko sila? Okay. Tanga nga anak Anong gagawin natin? Irene Cortel ulit Tay, anong international reputation sabi ni Kibulugbog? Ha? Kibuluglog. International wanted kamo. Yun nga International wanted Dized, shout out. Tawa-tawa si Dized. Marami-rami po ito. Ay, mahaba-haba po itong collab natin. O 80 yata yung nakisali. Pero iba, dumodoble po ng mga comment. No? Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Rox, at sa labing family mo po, at sa aming lahat na sumusubaybay sa inyong programa. Na updated news po na nangyayari sa ating bansa. Oo nga kaya nag-update ako sa ibang bansa naman. Oo. Sa Amerika. Iba pala, no? Layo-layo pala lang talaga. Iba ang batas sa Amerika. Hindi yata kaya gulatin Si Trump nga tinatawag sa kandimanda si Trump. May kaso si Trump, Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Ganyang kaangas ang Kibuloy na yan. At hindi nga daw siya aaten sa hearing diyan sa Senado. Ewan ko lang, Sir Rox, kung kayang papuntahin ng mga senador yan. Kaya yung mga alipores niya, gumagalaw na din. At baka makialam na din dyan si Digong. Hindi baka talaga. Kialam na yan. Kinausap na nga niya si Excellency. Diba? Yan ang kabang-abang talaga. Ladies Anita ulit. Sir, okay. Para sa akin, wala nang kapatapusan na ang gulo sa ating sariling bansa. Nakakahiya na. Sobra. Nakakahiya ng sobra. Meron pa dito sa Japan na Pilipina at Pilipino pumatay ng mag-asawang Hapon po. Palibhasa ang leader natin ay mga walang hiya. Kaya karamihan ng kababayan natin sa ibang bansa, puro katarantaduhan din ang pinagagawa. Diyos po natin. Pinagagawa. Diyos po natin, sabi niyo. Ito. Elizabeth Iscare ulit Tungkol naman po sa PCSO na yan, wala na akong tiwala dyan. Sila na lang ang mga nananalo dyan. May tumama na naman. 45 million yata, Oo, tumama. Single na naman, tumama. Pang-anim na na pantama yun. Pinimbestigahan yung mga tumama. May tumama na naman. Ewan ko. Kaya dapat lang, alamin ng Senado ang hocus-pocus dyan. Kaya lang ang tanong, makakaya kaya nila yung Son of God kuno. Natin Kalat ni Bayaw. Basta pulis, matulis, sabi niya. Shout out, kalat niya. Ladies Anita ulit Sabi na Tony Topacio, walang karapatan na ikulong ang iniimbestigahan nila sa loob ng Senado. Dahil ang Senado daw, ang trabaho ay gumawa ng batas, hindi magkulong. Kung may reklamo daw, dalhin sa korte, hindi sa Senado, bastos, sabi niya. Yun nga sinasabi nila. Kaya nga, paniniwalaan natin, Ladies Anita, mga pinagsasabi dito si Topacio, hindi na kailangan ng Senado. Kailangan pa sa Senado. Hindi mo pala, pwede kang mag-imbestiga sa Senado. Kaya nga may Senate hearing in aid of legislation. Diba? Ang dami, kagaya si Tulfo, ang dami niya pinatatawag sa Senado para imbestigahan kung anomalya, di ba? Ganun Wala nang pupunta. Ito yung mga sa Kongreso, 2 linya, puro mga opisyal ng pulis. Dahil may anomalya ang kapulisan. Diba? Diba? Mga opisyal yun. Pero si Kibulog, pastor lang si Kibulog Pastor-pastoran pa nga para sa akin yan Ito lang. Sasabi mo son of God ka. Appointed son ka. Sasabi mo. Ano sinasabi? Baliw no?
hawak ko inyong kaluluwa. Kung ano pinagsasabi, napahinto niya yung lindol. Kung ano-ano pinagsasabi, baliw na nga eh. Para sa akin, baliw tao yan. Eh kung normal yan, ganyan ba magsalita yan, di ba? Kalat ni Baya, oh. Hello, Miss Akira Milus. May you have a pleasant day, sabi niya. Shout out, Akira Milus. Jun Lagon, my friend, shout out. Ladies Anita ulit, oh. Ang Senado, anong nangyayari sa inimbestiga sa Parmalik? Kinulong nga bandang huli. Anong nangyari? Eh di wala din. Nag-aaksaya daw ang Senado ang pera ng taong bayan. Mga bastos ng paratang nila sa Senado, hindi na iginalang. Wala na. Eh pag ganyan, isang pastor bababuhin ng Senado, kasama pa kanyang abogado, o de, ano nang kalabasan ng Senado? Oh, diba? Elizabeth Iscari ulit, oh. Kung papayag yung Senado, oo, diba? Oh, wala na. Elizabeth Iscari ulit, oh. Ito namang Alipore si Kibuloy, magkano kaya binayad dito para ipagtanggol ang demonyo na yan? Dapat yan ipakulong ang gago na yan, Sir Rox. Kung magsalita, walang respeto sa Senado. At kung ipagtanggol nila ang amo nila, grabe. Ang babastos nila at gusto nila baliktarin ang mga nirape ng amo nila at ginawang parausan. Gaano ka demonyo ang mga tao ito, Sir Rox? Naku, ang hirap yung tanong mo, Elizabeth. Gaano ka demonyo? Hirap sagutin yan. Eh, talagang parang mga kanang kamay na ni Satanas yan pag ganyan. Ladies Anita ulit, oh. Hindi daw kahit kailan sa Senado, kahit ilan subpena ang ipapadala kay Kibuloy. At bakit? May mga nahuli sa Amerika, may warrant of arrest mula sa US FBI. Ibig sabihin, may bogus nga si Kibulok. O, yun nga, nagsasabi. Mga wala sila sa hulog. Ito, Jobel Garcia. Ito, iba ito eh. Ewan ko kung ano to. Pero marami siyang tanong na wala sa topic, ya. Taga Maynila po ba kayo, Mr. Sa totoo lang? Hindi. Dahil lumaki ako sa Maynila, anong tanong mo? Wala po ba kayong reaksyon sa mga public infrastructure sa Maynila na ikibubutin ng mga apo, anak ninyo, mga taga Maynila? Sige, tuloy pa ito. Meron po ba kayong 10 floors bagong Almario Elementary School? Meron po ba kayong 10 floors Manila Science High School? Ang pagsasabi nito, accomplishment na sinasabi nito eh. Meron po ba kayong 10 floors, 385 beds capacity world-class hospital? Meron po ba kayong 10 floors, 385 beds capacity bagong ospital ng Manila? Manila City Funded Hospital? Marami pang susunod na ginagawa pa lang na infrastructure. Ano pangalan mo? Jobel Garcela. Alam mo, lahat yung sinasabi mo, dapat gawin nila yan. Pera ng taong bayan yan. Ano ka ba? Ang pinag-uusapan natin dito, si Kibulog. Ang pinagsasabi nito, binasa lang kita. Pero sa susunod, pag ganyan pa tanong mo, ka na manood dito. Hindi ka karagdagan at lalong di ka naman kabawasan. No? Ladies Anita ulit, oh. Diyan magkakasubukan kung hanggang saan ang tigas or tibay nila sa Amerika. Pati sa Hawaii, di ba po? Nagkaroon siya ng bugos din. Kaya nga eh. Sabit si Kibulog, hindi niya akalain eh, di ba? Akala niya talagang bilib na sa kanya, di ba? Ang mga tao na siya talaga ang appointed son, di ba? Sabit. Kalat ni Baya ulit ito. Prinsipe ng Cordillera na doctorate pa. Ayos. O, yun nga. Nanonood ka pa rin dyan. Kalat ni Kikabayo. Hindi ko na pinapanood dyan eh. Stickwar Legacy, shout out Iba ka talaga, Kibs. Isa kang alamat ng sangkatauhan. Matindi ka, boss. Haidol ka ng mga tiyanak. Kala ko manyak. Kalat ni ulit to. Yari, ang buting pastor. Yari tayo dyan. Totoo yan ha. Elizabeth Iscario. Sobrang nakakagigil talaga ang mga Alipores ni Kibuloy. Ang yabang.
Akala mo inapi kanilang among rapist at manyak? Siguro malaki ang pakinabang nila dito at inuutusan sila para ipagtanggol itong amo nila. Wow ha? Ang tingin nyo sa amin, ano tingin nyo sa aming mga Pinoy? Gunggong na kagaya nyo at mga walang utak? Kalat niyo. Good evening, Karoke. Basukahin mo na, Karoke. Be well, Mama Bear. Okay si Mama Bear. Kau naman. Ha? Pag natuloy, tignan ko kung makakapag-vlog ako doon sa ospital, no? Roll Villanada ulit, oh. Sa mga darating na panahon, lilitaw ang mga bulaang Kristo. Paikliin ang inyong pag-iisip. Ipatatanggi sa inyo ang mga tao na hindi mo naman dapat tangkilikin. Igagawa ka ng kaaway sa loob ng iyong pamilya. Papaghirapin ka habang sila ay lalong himayaman. Pagagawin ka ng dating hindi mo naman gagawin. At higit pa, wala nang makikita katotohanan dahil sila ay binulag na. Lalim nyo na, Rola. May Cleope Lagmay, welcome to the club. Bago to, May Cleope Lagmay. Talagang di matatapos ang siraan dahil nandito na ang ICC. Gumagawa lang sila ng ingay dahil takot ba sila? Ito, mga bagong kakulab natin to. Edmond Sanun. Oh, labo na mata ko, ah. Edmond Sanun. Welcome to the club. Mga kampo ng kadiliman, ang mga yan, Sir Rox. Dapat sa mga yan, arestuhin na at ipasok sa kulungan. Matibay nga yung ano eh. Takin mo, mga tauhan pa lang ni Gibbs yan eh. Talagang binabalahura na nila yung Senado, di ba? Chris Cali, welcome to the club, ha? Baka umiiwas lang si Kibuloy pumunta ng Senate dahil malapit lang ang US Embassy sa Senado. Madali lang madampot si Kibuloy ng authorities ng US Embassy. Oh, pwede din yan. Pero yan San Juan, shout out na. Good evening po, Karox. Karox, dito magkakaalaman kung ano ang tibay o power na Senado labang kay Kibuloy. Sinabi mo pa, ang tibay ay power ng Kongreso sa akusasyon dito. Paghamak sa Senado at Kongreso, sayang lang ang Senado at Kongreso kung hindi gagawa ng hakbang. Mahal na Panginoon Diyos, ano po ba itong nangyayari sa aming bansa? Di ko rin alam. Basta magdasal na lang tayo na magkaroon ng divine intervention, yun lang yun. At yun parati nating isipin na God moves in a very mysterious way. Anyway, gumagalaw na. Isa na lang ang medyo kailangan mabulungan ni Lord. Ay, mabulungan. Himasin ni Lord. Si His Excellency. Siya lang eh. Pag sinabi ni His Excellency na, enough is enough! Tapos. Diday Pasqua, shout out. Idol, dapat kakausap kay si Joe Biden na di siya tutulong sa giyera sa West Philippine Sea kay BBM kung di niya ibibigay si Duterte sa ICC. Pagkat walang giyera sa West Philippine Sea kung nakakulong na si Duterte sa ICC. Tama ka dyan, Diday. Ewan ko kung ginagawa nga ni Excellency, di ba? Pinoproteksyonan niya eh. Parang kinakadling of criminal niya, di ba? Erlindy Aquino, shout out. Kuya, hindi nakapagtaka na hindi sumali sa investigasyon sina Grace, Binay, Cayetano, Ligarda at Amy at ang ibang senador kasi takot sila kay Digongyo. Yun! Di ba hindi rin sila pumirma tungkol sa Parmali? Yun! Galing mo, Erlindy Aquino, ha? Kaya nakakapanghinayang ang sweldo ng taong bayan sa kanila. They are not serving the people but only the President of the Philippines. Diba? Hindi pa President. Hindi pa only the President. Yung ano pa, former President pa ang kinampik si Silvian. Diba? Diday Pasqua ulit, oh.
Ha? Junior, huwag kang matakot sa pananakot ni Duterte, Junior Marcos, tungkol sa Publon. Ibigay mo na sa ICC para wala ng sulsul kay Xi Jinping na agawin ang West Philippine Sea. Ang dami Diday Pasco ulit Pakiparating ninyo, dear. Pakiparating nyo dun kay De Lima o Trillanes na walang giyera sa West Philippine Sea kung nakakulong na si Duterte. Librado Ludovico, shout out Blessed morning po, Karoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Pilipinas, pinagtatawanan na ng buong mundo sa nangyayari. Dorian Dutae at Pacquiao versus Congress at Senatong. Lalong-lalo na ang gobyernong Bongit Singhot. Talagang pinagtatawanan na. Diday Pasco ulit Sir Idol, parating niyo po kay De Lima na makausap niya si Joe Biden na huwag tutulong kay BBM kung hindi niya ibibigay si ICC si Duterte para wala ng sulsul sa mga Chekwa para kunin ang West Philippine Sea. Yun nga Ito. Federico Mandak, shout out Ganyan umabuso ang tauhan ni Kibuloy. Nasanay kasi sa panahon ni Digong. Akala nila untouchable sila. Binaboy nila ang Kongreso, tinawag lang kangaroo court. At yun naman Senado ay bugos hearing. Para sa akin, sampal sa muka ng mga senador at congressman niyang ginawa ni Kibuloy at mga tagasunod niya. Asan na si Bato nung imbestigahan nila si Senyor Aguila? Ang galing niya. Ngayon si Kibuloy na bigla siyang no-show. Hinahamon ko kayo, mga honorable na senador. Ipagtanggol nyo ang integridad na Senado na binabastos at binababoy ni Kibuloy at mga tagasunod niya. Galing mo, Federico Ganun naman talaga nangyayari na, di ba? Yung nakikita, di ba? Kibulog pa lang yan. Paano yung nasa likod niyan, hindi gaganyan niya kung walang nasa kodling malaki yan, Fresh Shelby sa Peda, shout out. July 7 Alcantara, shout out. Christian Sen, shout out sa inyo mga friend. Sabi, kababoy-baboy na kababoy-baboy na pagbati at shout out po sa lahat ng mga alipin at kampo ng kadiliman na taga pagsunod po ng isang bulalakaw na nilalang at sa kamalas-malasan po si Rox sa bayang Pilipinas ibinuga ng tadhana. Ano naman. Mga pinutuan po talaga ng lintik. Ano po si Rox? Busog na po siguro sa himas yung babaeng hinduropot na nagtatanggol kay Ingkong Kibulok. Akalain mo, kapal mukha, masabi ng shame on you sa mga binaboy at binalahura ng amo nilang kampon ng demonyo. Ano kayang itinurok dito sa babaeng pisting yawa nato? Nato Xerox. Grabe pagtatanggol at paghimod sa tumbong ng kanyang amo na kampon ng demonyo. Busog na siguro sa pera, busog pa sa romance. Ang hinayubak na hitad, Kimdam Oy, babaeng linta. Umayos-ayos ka nga huwag kami. At sino ka para maniwala kami sa'yo, aber? Buisit ka, lumayas-layas ka nga dyan at baka chinilasin ko nga yung huso mong amoy tumbong ni Kibulok. Sabi niya, dapat talaga sa inyo, itapon kayong lahat sa Babuyan Island kasi puro kayo mga baboy Galit si Tia Deli. Johnny Bigod, shout out Gandang gabi, Karoke. Dito natin makikita na talagang malakas ang kapit ni Kibaliw sa taong may kapangyarihan. Kaya hindi siya basta-basta magagalaw. Protektado ni Digong itong Kibaliw. At ang BBM at si BBM naman ay protektado si Digong. Tama ka dyan,
Johnny Bigud. Ha? Shout out, friend Amy Bingson. Dolor Garcia, Belinda Magtangog. Shout out sa inyo ha, mga boss. Ano to? Al Vilyasan, welcome to the club. Ha? Delikado si si Senador Ontiveros kay Pacquiao. Baka gawin siyang palaka. Kinahan. Dion Karaig, welcome to the club. Kapag nasa kalye ang mga taong ito, may hawak na microphone, dala ang dipuling na speaker, ang babanal, ayan sila ngayon, barubal magsalita, kingdom come. Totoo, pag nagsasalita sa kalyehan, mga tao ni Kibs na, kala mo tunay, di ba? Tao rin yata ni Kibs yung mga kalabit pengi, sabi ni Ka Percy. Oo. Yung maakit sa bus, tapos may dalang tapos magbibigay ng sobre. Oo. Dion Karaig ulit to. Tama po, kapag hindi nila napapunta si Pacquiao sa hearing o hindi nasampahan ng kaso, wala nang pupunta sa hearing ng mga senador. Isang banda, mabuti naman kasi nagagamit yung hearing na yan sa personal agenda ng senador. Kaya dapat pakita ng Senado ang pangil ng department nila. Diba? Sabi may tawa pa si John, no? Totoo, diba? Binaboy lang kayo ng isang peking pastor. Ha? Aram ko yung problema yun, mga boss. Sa Katoliko, bago ka matawag na pare, mag-aaral ka 10 taon. Dito sa pastor-pastor na to, may dala ka lang Biblia, pastor ka na. Tignan mo yung kapatid ni yung si Buwang, ni Kabayo, pastor daw siya. Naging, pinromote niya pa yung sarili niya, naging pa siya eh. Yung Jam Antonio, pastor daw siya, Tapos, pinromote niya sarili niya, naging bishop pa siya. Okinawa, Japan. May naniniwala din, klaseng katangan niya. Panak ng puto. Ramon Tendilla, shout out. Kayong mga alagad ng blasphemer at satanas na si Pacquiao, huwag sana niyong gamitin ang pangalan ng Diyos sa inyong kabalarhuraan, mga hayop. Galit si Ramon Tendilla. Shirley J. Sir, shout out. Abangan na lang natin, Karoke, kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Pero alam naman natin kung sino ang nagsisinungaling. Dapat kasi ang si Pacquiao pumunta na sa hearing. Bakit ba ang masasamang tao pag gumagawa ng kasalanan, Diyos lagi ang binabanggit? Para makalusot sa kasalanan nila? Dapat dyan, sa mga yan, sila na lagyan ng sili sa ari at pag nangati, mga hayop talaga, iba na talaga ang naliligo sa pera, nababaligtad ang lahat. Totoo yan, Shirley Jason. Ted, shout out Ted. Paano hindi wawalang yain ng Kongreso, lalo na ni Kibuloy at Duterte Taning? Si Senator Risa Ontiveros lang ang lumalaban sa katiwalian at humaharap sa mga pusakal. Subukan mong bawasan kahit 5 ang kanilang PDAP o pork barrel kung hindi sila sabay-sabay na nag-aatungal. Baka gamitin pa nila ang mga retired military para ibalik ang 5 sentimos. Buwisit. Galit si Ted. Elena Lebron, shout out. Ang hayop, animal, demonyo, galit si Elena. Ano to? Ang hayop, animal, demonyo, satanas, makibulok, kasama ang digong ninyong ulul at iba pang mga kasamahan nila at ilan sa mga 2 kamay at paa, nakakopya at ipahila sa 2 kabayo
at sabay patakbuhin at mahati ang kanilang mga katawan. Yun ang hatol sa mga demonyo from USA, California. Galit si Elena Ribron. Sana nga pwede yung sinasabi mo. Yun ang mabagay sa mga yan. David Alvin Mendoza, shout out. Sabi niya, hi po Karoke at sa mga Rocky Warriors. Good evening po. Wala po talaga mangyayari kapag Kongreso at Senado lang ang magpapatawag kay Pacquiao. Kung may midnight duty doon sa Kongreso o Senado, ay baka sakaling umatin pa yan si Kibulog. Kita nyo, kapag may malakas na kapit ID kayang ipatawag ng Kongreso at Senado, antay na lang natin ang FBI sumundo kay Pacquiao. Yun nga, pero tingnan natin kung wala mangyayari. Kung parang papayag nilang basta-basta yung Senado na binaboy sila ng isang peking pastor, ha? Arlen Morales, shout out. Karoks, bakit po hindi magsasalita si Excellency tungkol sa mga kaso nila Pacquiao at Duterte Praning? Parang may hawak talaga silang alas o tinatagong sikreto para hindi kumontra si Excellency sa mga nangyayari. Para nga parang ganon. Arnold po si Diego, shout out. Ang mga alalay ang nagtatanggol sa tagapagligtas. Napatawa mo ako, Arnold po totoo, di ba? Yung mga alalay ang nagliligtas sa tagapagligtas. Ganon. Kalat ni Baya ulit. Court, bugos na kangguro court pa. Mukha yatang wala ng halaga ang magiting na Senado natin. Isnab pa. Isnab at panlalait ang inabot nila kay paring Apollo. Laban lang paring Apollo. Kayang-kaya mo yan. Appointed son lang ang malakas. Patay tayo dyan, kalat ni. Sancho Panza de la Brocha, shout out. Ito. Normando Reyes, shout out. Mga buwang na mga followers love one another daw. Do you hear what you are saying? Shame on you. Walang utang na loob. Wow. Love ba yan? These are words of haters. Totoo yan, Normando Reyes. Ito pa. Normando Reyes ulit to. Sa kabilang banda, wala nga naman silang utang na loob. Pinasok sila ng glorified birdie, ng glorified son of his God. Galing nito si Normando Reyes na to. Welcome to the club. Al-Ulalia, shout out. Kumpletos Ricados ng sari-saring kasamaan ang mismong namamahala ng bansa natin. Kanya-kanyang diskarte kung paano isasagawa ang mga maiitim na plano nila. Ang nakapagtataka, maraming sumusuporta pa sa kanila. Talagang katakataka yan, Al-Ulalia. At walang napaparusahan. Gaganda pa ba ang bukas ng salinlahi natin? Wala na. Good day, Sir Rox, sa mga ka-warriors. God bless. Help and save us. Nang ganun, Al-Ulalia. Yun lang magagawa natin dyan. Oo. Itong itsura na to. Mag-ano lang. Kung kumikita, gano'n lang. Oo. Mag-antay kung anong mangyayari. Dasal. Yun po kailangan natin sa mga panahon na ito. Tibay po ng pananampalataya sa Panginoon. Yun po wala na. Taimtim na dasal. Yun nga. Sana magkaroon ng divine intervention. Diyos ko. Kung talagang napakalaki ng anong napunta ako social media. Mantakin mo, sabi nga ni Atty. Enzo, saan ka pupunta? Ang nag-aaway parehong mandarambong. Saan pupulutin si Juan de la Cruz? Ba? Tuloy natin to. Normando Reyes ulit to. Tanggalin na Senado. Dalawa lang ang may balls dyan. Si Robin
Si Robin nga meron ibon pero walang eggs. Ano to? Lucy, Atencio, welcome to the club. Ha? Dapat dyan, putulan ng ari para di na makapang-rape. Totoo yan. Gilbert Tagir. Ha? Gilbert Agir, welcome to the club. Be sure your sins will find you out, you owner of the universe. Lucy Atencio ulit to. Ba't to, Roque, ngayon ninyo ipakita sa tao, sa toong bayan, na matapang kayo? Binababoy na ang Senado, tahimik lang kayo dahil sinasamba ninyo rin. Nelson Batalones, shout out. Nakaisang oras na tayo. Tuloy ang pag-iimbestiga dyan para di pamarisan. Kudos, Senator Risa. Yung bang senador walang B? Yung ibang senador walang B. Lalo na si Idol. Ala, napakatahimik sila, di po ba? Totoo yan, Nelson. Di nahihiya itong mga to, no? Bagay, wala naman. Di ka magiging successful pag talagang mayroon kanyang sinasabing hiya. Dapat talaga walang hiya ka eh. User, shout out. Sa lahat ng pastor, si Kibuloy lang ang pinakamanyakol. Tulad ng katropa niyang si Digong, tambalos-los. Reynaldo Gonzales, medyo mahaba to. Ang mga naniniwala sa kulto ni Kibulok ay gunggong. Kaya yung mga nagsasalita ng mga miyembro dyan ay malakas loob kumontra sa investigasyon ng Senado at di na nila ino-honor dahil nga para sa tingin nila may kapangyarihan na rin silang umalma at makapambastos dahil ang puno nila ay bastos sa lahat ng bagay at mabigat. Mga tanging si Senator Risa honorable na lang ata ang nagtatanong, asan na yung ibang senador at alang kibo? Aba pagkaganyan ng ganyan, mga naniniwala na pala kayo sa anak ng Diyos, si Kibulok, at ayaw ninyong bumatikos sa investigasyon. Totoo. Lalabas niyan kayong mga hindi kumikibo sa Senado, ang lalabas na kahindik-hindik. Alam ko na dahilan, Sir Rox. Your guess is as good as mine. Talagang pares lang tayo, Rinaldo Yun talaga Azucena Ambita, shout out Hindi pwede na ang gusto ni Kibuloy ang masusunod. Gusto niya sa court at lugar nila ni Duterte para ma-dismiss ang kaso. Yun nga. Ano siya? Sira? Para sunurin? Ang akala niya tanga ang mga kausap niya. Kung ako ang hukom bitay ang ibibigay ko sa iyo sa dami ng winasak mong buhay ng mga kabataan. Thank you, Sir Rox. Babe from Australia. Basta welcome to the club. Ang galing niyo Sa bawal tanga rito Malia Leonora Roque, shout out. Uy, sana magaling ka na, friend, ha? Sabi niya, ayaw ni Kibulok na pumunta sa Senado kasi alam niyang hindi sila magkakasundo ni Risa. Magkaiba sila ng relihiyon. Si Risa, Katoliko yan. Si Kibulog, pera ang sinasamba niyan. Hayop na yan. Kaya best friend nila, si Digong nyo. Kaya nga tunog Abuloy, apelyido niyan Problemado na naman ng Sergeant of Arms, Senado niyan. Ipapaareso sa kanya yan, si Kibuloy. Pag hindi pansinin, supuena. Nga, Ang problema, saan niya arestuin yan? Tsura, ng pating. Cassandra Daisy, shout out. Ayos ang analysis mo, Mr. Rox. Senado at Congress ay powerful na binabastos ni Kibuloy.
Pero bakit ang 5 na senadora natin ay no-show sa hearing ng mga rape at violence ni Kibo Manyak? Napansin din ni na Art at Ago na international human rights defender na nakabase sa Amerika. Oh, kapansin-pansin naman talaga, di ba? 24 yung senador, di ba? 24 ba? Iisa lang yung nag-iimbestiga. Pinagtutulungan pa ng mga grupo ni Kibulog. Oh, sige nga, paano? Ginawa dyan pa ng buhay dito. Uy, mga iba naman senador, huwag naman kayong garapal yan. Garapal yan ginagawa nyo, to. Marami sinirang buhay yung iniimbestigahan eh. Ayaw nyo pumapel, parang kampi pa kayo. Yun ang rason nun eh. Kaya ayaw nyo imbestigahan, kampi kayo. Di ba ba to? Cassandra Daisy, oh. Mga innermost circle ni Kibo Manyak ang nagdidepensa kanya na naka-aircon, kumakain ng masarap at wala na sa kalsada na namamalimos at nagkukunwaring pipi at disabled. Marilu Pabianak, shout out Christian Cheng, nak, shout out. Marilu Pabian, sabi niya, good day po tay at sa mga warriors. Sa araw-araw na sa araw-araw pong gigising tayo, iba't iba ang bumubulagang news sa ating lahat, pero lamang ang negative news kaysa sa positive vibes. Nakakalungkot po na nagkaroon sana tayo ng magaling na leader pero masyado nilang ginalingan ang pambubudol. Kaya heto tayo ngayon, ang gulo-gulo. God bless us po tay at sa mga ka-warriors. Naway patuloy po tayong gabayan ng mga anghel sa langit na di mapariwara ang bayan. Totoo ka dyan, nak. Sana. 3J Shop ulit. Ay, 3J Shop, sabi niya. Shout out Eserox. Above the law pala si Kibbs, kaya niyang tanggihan na Senado. Pero may repercussion yan. Intay lang tayo. Talaga mag-iintay tayo, 3J Shop ka, ha? Titignan natin kung magagaya nila. Dapat, yung sa Amerika, ito yung sa Amerika, nandiyan nga kayo, di ba? Oh. Hindi lang dumalo, di ba? 4 months ang kulong. Ito, hindi na dumalo, marami pang ngak-ngak. Hindi na nga dumalo sa Senado at sa Kongreso, binaboy pa. Oh, tauhan pa lang ng peking pastor yan. Oh. At yung esamamay, grupo ng peking pastor yan, di ba? Pero yun nga, malaki yung mali yan. Malaki yung nasa likod malaki. Takot sila doon sa nakakalikod, di ba? Okinawa, Japan, ano? Ay, Kawaldi Carbonel, shout out. Tahimik si Kawaldi, sana okay lang siya. 3J Shop ulit, Sa KOJC pala, love one another daw. Bakit si Kibbs, love all minors na gasain? Yung babae na yan, yung babae na nagsabi niyan, she fully brainwashed at talagang hindi na siya makakadistinguish ng tama at mali. Kahit paliwanagan mo siya, na-damage na ang isip niyan ni Kibbs. So, di ba? Tamo naman, gigil na gigil siya. Kala mo, 3J Shop ulit, Yung lalaking nagsasalita na tauhan ng pastoral, doon daw sa korte sila presenta ng ebidensya. Nasa court na ang kaso ni Kibbs, doon niya dalhin sa US ang mga evidence niya. Simple nga naman, di ba? Pero takot si Kibbs. Guilty kasi. Di ba? Kung wala kang kasalanan, ba't ka natatakot? Yun lang ang tanong doon. Di ba, friend? Simple lang Kung wala kayong kasalanan, ano magkakatakot nyo? Diba? Ano kinakatakot nyo kung wala kayong kasalanan? Kaya kayo natatakot, may kasalanan kayo. Ganun lang kasimple yun di ba, mga boss? Di ba kailangan na yung utak? Agaya yan. Digo. Bakit inaharang ninyo yung mag-iimbestiga rito? Mag-iimbestiga pa lang naman. Dapat tulungan nyo pa nga
Dahil kung mapatunayan walang kasalanan si Digong, o di libre. O, ganun lang kasimple. Ginagawa nyo, kakatanggi nyo, guilty na kayo eh. O, di ba? Hindi nyo kailangan may utak dyan. Yung ginagawa ninyong pag-iwas, ibig sabihin guilty kayo. Ba't kayo may iwas kung wala kayong kasalanan? Oh, si Digong pa, prosecutor pa yan, abogado pa yan, oh. Ewan ko si Excellency. Di ba? 3J show po. Si Rox, tawa ng tawa. Tawa ko ng tawa sa reaksyon mo sa mga galamay ni Kibs. Easy ka lang, Sir Rox. Tawa-tawa, sige, 3J show. May araw din mga yan. Sabi nga, di ba? Di pwedeng lagi silang nasa ibabaw. Iikot ang gulong. At iilalim din sila. At eto na nga, malapit na. Totoo yan, friend. 3J show ulit, oh. Ang bagsik ng kamandag ni Kib, Sir Rox, bukod sa dami niya ng na-rape, ibang lahi pa. Ahas talaga. Kinawa niya. Anak ng pating. At utang na loob pa nung mga nare-rape dahil nakalapit sila sa anak ng Diyos. Gago. Baliw. 3J show ulit, oh. O nga, Sir Rox, ba't wala tayong nababalitang about the parents, siblings, o mga kamag-anak ni Kibs? Parang wala siyang lineage. Baka hindi tao si Kibs, nag-anyong tao lang. Iba, hindi kagaya ng Iglesia ni Cristo. Ha? May mga kapatid, lahat, may mga anak. Pero si Kibs mukhang bawal sa kanyang magkaroon ng anak eh. Yan sa isip ko eh. Baka yan nga, yan. Sige. Diyan ka lang. Baka yan, front lang yan. Sa totoo lang, parang tingin ko lang, front lang yan. Kasi hindi ka makakaporma ng Davao. Para manggago ka ng tao ron. Pag pinatawag ka, ano pinagsasabi mo ikaw ang anak ng Diyos, ha? Pag pinatawag na ni Digong yan, di nanginig yan. Ha? Oh. Manon yan. Pero diyan ka lang. Ganun yan eh. Mga boss. Asa palagay nyo? Ha? Yung gulang ni Digong na yun, makakakapera ka sa Davao ng ganyan, nakakapagtayo ka ng mga ganyan. Huwag niwala doon. Totoo lang, huwag niwala dyan. Oo. 3J show ulit ito. Si Rox. Isang oras na tayo, 3J show. BBM has to bring down all his enemies to be able to survive his presidency. Dutz, Kibs, Bato Panelo at iba pa. Siguro medyo masilimuot pero it has to be done. Yun nga eh. ICC is the last resort. Tama. Yun nga eh. Ewan ko ba dito kay Excellency neto eh. Oo. Kasi ganito lang yan eh. Isa lang ang magsusurvive. Either Duterte o Marcos. Siyempre, lahat ng paraan ginagawa ni Duterte to bring down Marcos and get back in Malacanang. Siyempre, di rin naman papayag si BBM na mangyari yun. Baka BBM will do whatever it costs to keep his place. Isa na sigurong paraan yan. Ang PI, People's Initiative, kuno. Ba't pupunta ka pa ron? Papasukin mo lang ICC and all you have to do is cooperate. Tapos na. 3J show ulit to. Rox, di ko alam kung alin ang mas ikakapahamak ng Pinas. Ang PI ba o ang makabalik si Dut sa pwesto? Tuloy natin. Yung PI, wala nang alisan sa pwesto ang politiko pag nagkataon. Pag si Dutz naman ang nakabalik sa pwesto, ay di lang walang alisan sa pwesto.
Tuloy pa rin ang drug lords. Mahabaging langit. Tama ka dyan, friend. Alam mo, friend Jane, yang itinanong mo na yan, ha? Para mong tinanong na, saan ba ako tatalon? Sa matalis, sa bangin? O yung sa umaandar na eroplano ako tatalon? Parang ganun yung tinanong mo, friend Jane, eh. Kung tatalon ka sa mataas na eroplano, friend Jane, nang walang parachute, baka hindi ka na umabot sa lupa, patay ka na, di ba? Dahil hirap huminga. Kung sa bangin naman, mataas na nga, pero aabot ka pa rin sa lupa, masakit. Mission accomplished, mga boss. God bless. Yun na lang ang pag-asa. Huwag po tayong wala ng pag-asa na magkakaroon ng divine intervention o basta dasal. Wala naman pong di ba? Oo. Natigil-tigilan nyo na po yung paniniwala dyan sa mga bulaang pastor, no? Malalaman nyo naman yung kung ang pastor matino o meron naman po kayong utak para alamin kung anong mga pinagngangankak niyang na pastor na yan. Gaya to, isipin mo, maraming ganyan, no? Sumapi kayo sa akin at kayo maliligtas. Pag gano'n na ang banat, sumapi kayo dito sa amin at kayo at pag inuutusan na kayo kung sino iboboto nyo, maski may sungay, itataas nila ang kamay, umalis na kayo dyan. Ano ba naman? Kailangan pa ba i-memorize yan? God bless po. Mas masarap pong kausap si Lord pag taimtim ang inyong pakikipag-usap sa Kanya. Totoo. Totoo po yan. Magandang gabi po, mga boss. Shout out, Balong, Boy Hong Kong. Eman Escalona, anak, shout out, Magandang gabi po.